Hello po sa ating lahat. Magandang news ito, no, na na-receive natin kanina. Finally, yung impeachment complaint against dito sa ating Vice President ay approved na dyan sa lower house. Pagkatapos sa kanina rin, ito ay naipadala na sa Senate. Although ang balita natin na hindi pa na-discuss daw ng mga senators kung ano ang gagawin with regards dyan sa impeachment complaint. But siyempre talagang mag-a-act din ang Senate yan dahil yan ay kanilang constitutional duty na pag may darating sa kanila ng impeachment complaint against any impeachable officials, then they have to act on it because that is provided in our constitution. Hindi sila mai-excuse dyan, ano? Otherwise, if they will not act on it, so nilalabag nila yung the supreme law of the land, yung ating Philippine Constitution. Okay, sa palagay ko, ang isa pang good side about this big news is that medyo matatakpan. This is just my assessment. Ano? Matatakpan yung news ukol dito sa blank item na kung titignan daw kasi sinusubaybayan din what is happening with regards to that issue. Wala naman, ginagawa yan for political gain ng mga Duterte. Kasi nga, kung titingnan mo talagang ang dami na ng mga issue na ibinabato against the president para ang trust ng mga tao ay mawala sa kanya. So the vice president will sit as the president. Ganun lang naman yun ang nakikita ko. That's dirty politics at its best. Okay. Ngayon, going back to that impeachment complaint, I am very happy with that. Talagang agree tayo dyan. Why? Kasi that is one way na maipakita sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng mga tao sa buong mundo na sa bansang Pilipinas, yung ganyang bagay na ginagawa, yung pagwaldas ng tira ng mga government official natin ay ay hindi acceptable dito sa atin. That is also one way of eliminating graft and corruption. Kasi halimbawa, na-punish o na-impeach itong vice president natin, then magandang warning sa iba pang officials natin that they have to do what is right. Okay, they have to do away from graft and corruption practices. Otherwise, mai-impeach din sila o may kaso sila, pagkatapos maikulong sila. So, yan that's one way. Sinasabi ng ating presidente noon sa bagong Pilipinas message niya na talagang bawal ang graft and corruption, bawal ang tamad, etc. etc. So, kaya yan,
dapat he has to support this impeachment complaint. Okay? Ngunit nung una parang ayaw niya. In fact, ayaw nga niya. Pero hindi naman natin alam what is at the back of his head. Kung ano talaga yung plano. Siyempre, kanyan, ang politics ay isang something na complicated. Parang laro din ng chess na maraming mga angles, maraming mga bagay-bagay na you have to consider, etc. etc. So, ganun yan, Ngayon, itong issue, kasi ang isang issue kung bakit hindi matuloy-tuloy ay malapit ng eleksyon. So, walang time daw, wala nang time yung mga nasa Congress at saka nasa Senate na mag-campaign para sa kanilang re-election for some. Okay? Ngunit nakikita natin ito, ito yung what is inside our mind. Magandang magandang exposure mileage yung everyday makikita sila sa TV, makikita sila sa social media na nandun sila sa impeachment trial court. Okay? Kasi siyempre national ang coverage ng buwan. So, makikita sila doon. Ang mga tao ay magiging familiar sila with that, Ayan. Ngayon, ang makikita natin, okay. At saka ito, mas maganda pa ang mangyayari if gawin nila yung tama. Okay? Yung impeachment trial naman, sa tingin ko, hindi naman automatic yan na guilty ang Vice President. Okay? Kasi sa trial, just like in a court, pwede siyang manalo, pwede siyang ma-declared as guilty, pwede rin siyang ma-declared as not guilty. Yan. Kaya dapat gawin ng mga senator judges yung kung ano ang tama. Kung talagang sa dami ng mga the preponderance of these evidences, nakikita na talagang guilty, they have to decide na siya ay guilty. Kung hindi siya, kung based sa mga nangyayari o based sa trial ay hindi siya guilty, then he has to be declared as not guilty. So, yan. Ngayon, ina-appreciate ng mamamayang Pilipino yon na talagang ginagawa ng mga yung mga supposed people na mag-judge dyan. Gawin nila yung tama. Okay? Ngayon, mayroon na kasing dyan, I heard this a few days ago o a few weeks ago. Sinabi nitong si Senator Padilla na hindi naman bago na talagang haharangin daw yung impeachment complaint. Okay, so haharangin niya. But then mali yan, kasi hindi pa siya nakakita, wala pang trial. Bakit i-decide mo kaagad na not guilty yung tao?
Sana sabihin mo lang na, ay, tignan natin. Bagamat, siguro ang decision mo nga dahil siyempre tuta ka ng mga Duterte, not guilty talaga yung decision mo. Okay. Ngunit, hindi naman sana ang ano, ang aga-aga, masyadong maaga pagkatapos wala pang presentation of evidences, wala pa yung mga questioning and so on, eh, not guilty ka agad, hindi naman sana ganon. Sa bagay, hindi tayo magtataga with his label of, hindi naman natin dinadown, uh, with his label of, ano yan, uh, comprehension, judgment, understanding, talagang yun, magiging verdict niya with regards to that case. Okay? So, yan. Sana tayo rin mga mamayang Pilipino, talagang suportahan natin yung mga ang politiko ay talagang nagsasakripisyo para sa bayan, talagang ginagawa yung tama para sa ating bansa. Huwag natin suportahan yung mga tao o yung mga candidates na maliwanag na maka-ibang bansa, na maka-China. Okay, I remember yung sinabi ni yung Commodore Tariela with regards sa West Philippine Sea. Ang isang paraan diyan ay wag natin iboto yung mga candidates na sumusuporta sa China. Okay, so thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.